So, hello mga palangga. Ayan, live na tayo. At breaking news. Siguro ang karamihan sa inyo ay nabasa nyo na rin. I think mga isang oras na ang nakalipas kung saan nag-anunsyo ang office of ang office ni Inday Sara. Okay? Ang kanyang pagiging secretary ng Department of Education, mga kababayan. Anong pakiramdam nyo? Anong feeling? Okay? Sa tingin ninyo, ano ang mga susunod na pangyayari? Alright? So mga kababayan, okay, ano ang feeling ngayon? Na syempre ganito yan, mga kababayan. Mga palangging, si Mayet nangunguna, simula na ulit ang pagbojak sa kanila, sabi ni Maisog. Okay? Si Farmam Braga, okay, ang daming natutuwa. Natutuwa ba kayo? Di na namin secretary si Inday Sara. Teacher ka, ma'am. Anyway, mga palangga, an hour ago ay nag-resign na nga si Inday Sara sa pagiging secretary niya sa Department of Education. Ngayon, dun sa kanyang speech ay talaga namang sinabi niya yung mga na-achieve nila, not only her, kundi yung mga, syempre, mga kasama niya na nagtatrabaho sa Department of Education. So, pinahalagan niya yung mga kabataan, naglitanya siya kung ano yung mga achievements, kung paano iniwas sa mga bata sa pulburon, sa mga krimen, mga ganon. Yung very inspiring yung kanyang statement. So kung gusto nyo panoorin, puntahan nyo lang nasa kanyang page yun. Doon na tayo tututok dito kung ano ba yung impact ng kanyang pag-resign. Mga kababayan, kung natatandaan ninyo, last year pa lang, gigil na ako kay Inday. When I say gigil, na parang, Day, umalis ka na dyan sa mga traidor na yan. Kung natatandaan ninyo nung May, kaya nagkaroon ng salitang tambalustos, di ba? Dahil si Inday ay nag-resign siya sa Lakas CMD. Yun ang unang hudyat, di ba? Dahil tayo, nagkaroon na tayo ng parang excitement na this is it. Pero mas, kumbaga, ayon sa ating mga nakakausap na mga abogado at magagaling, hindi basta-basta magre-resign si Inday Sara during that time. Okay? So ngayon, dahil sobrang kapalpakan ang ginagawa ni Bangag Jr., anong klaseng mga kapalpakan? Pagnanakaw sa kaban ng bayan, pagkasangkot nila sa kidnapping, sa smuggling, sila mismo, paggigipit sa mga katulad ng mga vloggers like me and like Eric, Lorraine, Doc Lorraine, SMNI, kayo, kay Attorney Glenn, sa lahat ng mga nagsasalita dyan sa Maiso. So, syempre during that time, nung nag-resign si Inday sa Lakas CMD, nakikita niya na yung pagiging traidor ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Romualdez. Nakikita niya yan, pero syempre, sa gyera, kumbaga sa laban, hindi ka naman basta-bastang ilalade mo ang iyong mga kartada, di ba? Hindi mo pwedeng ipakita. Kung kailangan mong magtiis muna, magtimpi, gagawin mo, di ba? So ngayon, mga kababayan, marami nagsasabi noon, di ba? Kahit kayo gusto nyo nang umalis si Inday doon sa kanyang pwesto bilang appointee ni Bangag Jr. sa Department of Education. At syempre, yung mga iba natutuwa sila. When I say iba, ito yung mga kakampi ni Bangag. Matuwa lang kayo. Matuwa lang kayo ng bonggang-bongga, pero hindi nyo alam kung ano yung kahinatnan nyo sa ngalan ng taong bayan. Kasi mga palangga, sabi ko nga, actually, this is not about yung nangyayari sa Pilipinas. Kung titignan mo, ang pagmahal ng mga bilihin, di ba? Ang pagtaas ng gasolina, ang walang oportunidad para magtrabaho, ang sa smuggle ng pamilyang Araneta, Marcos, Romualdez, Michael Ma, lahat mga ayot na yan. Di ba? Sila ang leader ng sindikato. Kaya naman, siguro nakita ni Inday yan, na tinimpi niya lang, okay?
na ang bangag na gobyerno ay isang mafia at sindikato at this is the moment, ngayong araw na ito, na mag-tender siya ng kanyang resignation and effective hanggang July 17, 1 month pa. So magsisilbi pa siya hanggang July 17. Pero ang tanong, di ba, baka July 17 siya na presidente. Di ba? Sabi ni Maisog, the end is near. So ngayon, mga kababayan, noong mga nakaraan, actually, mga nakaraang taon, last year actually, siguro mga last quarter of the year, meron tayong, ba't nawala ako? Kala ko nawala ako. So meron tayong mga nakakausap na mga taong may alam sa mga pangyayari. Actually, kinukulit ko nga itong taong ito. Kailan magsasalita si Inday? Kailan? So kilalang tao ito. So, hindi mo akalain na nakakausap ko tong taong ito. So, constant talaga, sobrang sara talaga siya. So, ang clue niya is bata. Okay? Bagets kaysa sa akin. Okay? At halos talagang constant yung communication namin. Sabi ko nga, nung kasagsagan talaga ng talagang boljak, sabi ko nga dito sa taong to, sabihin mo kay Inday, prinse-prinsesa na muna sa dyan. At kami na ang bahala, buboljak sa mga bangag na ito. At pag dumating yung tamang panahon na nakapag-isip-isip siya, na tama na, sobra na, then we will support her. Kasi nakikita natin kung ano po ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito dahil sinusuportahan natin si Inday, pero ito yung nararamdaman ninyo na mataas na presyo ng bigas na walang naganap na 20 pesos, mataas na krudo, mataas na galunggong, mataas na baboy, lahat ng binibili ninyo ay hindi nyo na nga kayang mabili ng 1 kilo, patingi-tingi na lang dahil sa pambubudol sa inyo ni Bangag Jr. Ngayon, ang basahin natin ngayon, yung Article 7, Section 4 ng Constitution, na I think ito din yung pattern na tinahak ni former President Gloria Macapagal Arroyo nung siya ay nagbitiw bilang DSWD Secretary nung panahon ni ERAP na kung saan nakikita na ni GMA na pabulusok na si ERAP. So I think ito rin yung nakikita ni Inday na pabulusok na yung bangag niyang ka-unit team na nakipag-unite hindi para sa pagbabago, hindi para sa pagbangon, kundi nakipag-unite sa mga sindikato para pahirapan kayo, para mag-party sila every single day dyan sa Malacanang, magpa-fireworks sila, mag-travel sila, samantalang kayo hindi nyo kayang bilhin ang bigas na premium man lang dahil walang naganap na 20 pesos per kilo na bigas. Yan ang pambubudol ng gobyerno ni Bangag. Kaya ngayon, siguro nakita na ni Inday na tama na, sobra na. Then, etong sinasabi ng batas na Article 7, Section 4, ay ito ay magsasabi na kung takbo pa ba ang presidente o ang vice-presidente as re-electionist. Basahin natin. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people of a term of 6 years, which shall begin at noon on the 13th day of June next following the day of the election and shall end at the noon of the same date 6 years thereafter. Okay? The President shall not be eligible for any re-election. No person who has succeeded as president, okay, and has served as such for more than 4 years shall be qualified for election in the same office at any time. So sabi dito, mga palangga, no person has succeeded as president and who has served as such for more than 4 years shall be qualified for election in the same office, mga kababayan. So, ang ibig sabihin, mga palangga, dahil si Inday ay hindi pa 4 years, ay pwede siyang mag-re-election kung siya ay maging presidente sa July dahil sa makikita ninyo maaring doon ang taong bayan ay kikilos na dahil mapapanood nyo na yung Polvoron video o yung 5
pictures na sumisinghot si Marcos Jr., baka ilabas na by June 30 or July 1, who knows? Diba? So dito, mga palangga, diba? Dito mo makikita na itong timeline na ginawa ni Inday, baka nga ilalabas na ng may hawak ng 5 picture. Ito, para ito ang simula na sa tuluyang pagbulusok ng mga bangag, mga kababayan. Okay? So, ibig sabihin, ang mangyayari dito ay kaabang-abang. Okay? So, dahil nga, mga palangga, okay, asan na yung binabasa natin? Okay? Okay. Sabi dito pa pala, hindi pa pala tayo tapos basahin to. No vice president shall serve for more than 2 successive terms. Okay? Voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of the service for the full term of which he was elected. Okay? So, ang translation nito, sa ilalim daw ng Article 7, Section 4 ng ating konstitusyon, ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ay ihahalal sa pamamagitan ng direktang boto ng taong bayan para sa isang termino ng 6 na taon na magsisimula sa tanghali ng ika-13 araw ng Hunyo, kasunod ng araw na halalan at pagtatapos sa tanghali ng parehong petsa 6 na taon pagkatapos nito. Ang Pangulo ay hindi maaaring muling mahalal. Walang sino mang umalili bilang Pangulo at nagsilbi bilang Pangulo na higit sa 4 na taon ang maaaring mahalal sa parehong posisyon. Ano bang oras? Walang pangalawang Pangulo ang maaaring magsilbi ng higit sa 2 sunod-sunod na termino. Ang pusang loob na pagtalikod sa tungkulin sa anumang haba ng panahon ay hindi tuturing na isang pagkaantala sa tuloy-tuloy na paglilingkod sa buong termino ng kanyang pinag-alalan. Okay, maliwanag na hindi maaaring muling tumakbo ang Pangulo, ngunit maaaring muling tumakbo ang pangalawang Pangulo. So ngayon, narinig nyo na rin naman, siguro narinig mo sa mga abogado, nag-explain ito na talagang waiting lang talaga itong si Inday na maka 2 years siya. Okay? Para siya ay mag-alsa balutan diyan sa kanyang pwesto dahil hindi niya na kayang tiisin ang mga pandarambong, ang mga pangwawalang iya ng gobyerno ni Marcos Jr. Ngayon, mga kababayan, kaya tignan niyo yung mga ni Inday, yung timeline niya, di ba? May, nag-resign nga siya sa Lakas CMD, tapos nung nakaraang taon, na linggo na sinasabi niya na ang unit team ay during tapos na yon, nung halalan lang yon. So yun yung mga paano niya sa inyo, yung mga pahaging o baka nag-message na yung kausap natin. Okay. Okay. So ngayon mga palangga, dami nagme-message tungkol sa ni Sarah. Okay. Okay, so ngayon, mga palangga, kinakabahan na si Marcos Jr. Bakit siya kinakabahan? Ayon sa ating source, sa pag-resign ni Inday. Kasi kinakabahan sila, baka any moment ilabas ang pulburon video o yung mga pictures na nag-addictus benedictus siya. Yan naman ang kinatatakutan niya. So, ngayon ako sa nakikita ko dito dahil dun sa aking mga source nga nang ausap ko na pinanggigigilan ko sila kailan ba itong magsasalta si Inday. Ang sabi lang sa akin, Maharlika, be patient. May sariling timeline si Inday. And this is her timeline. Okay? So ano yung timeline niya? Well, laging sorpresa naman yung kanyang timeline. Pero ang nakikita natin dito, hindi ito gagawa ng aksyon si Inday na magre-resign ng ganun-ganun na lang. Ginamit siya ni Marcos Jr. sa panglilinlang sa inyo. Kaya si Inday nakipag-partnership sa kanya, nakipag-unite para sa continuity ng mga infrastructures at para sana pamurahin ng mga bilihin at sinasabi ang 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, ang ginawa ni Marcos Jr., nakipag-unit team siya
o nakipag-unite siya sa mga sindikato nga. Dahilan kung bakit kayo ay hindi makahanap-hanap ng trabaho. Dahilan kung bakit kayong lahat, whether you are pula, puti, green, whatever your color, mga kababayan, hindi na kayo makabili ng tamang pagkain dahil sa inyong kahirapan na makahanap ng trabaho. Magkano ang minimum wage natin, mga kababayan? Ang ordinaryong mamamayan, 500 plus. Okay? Tignan natin to. Magkano ba ang minimum wage sa Pilipinas? Magkano sweldo nyo, palangga? Magkano ang minimum wage niyo? Tignan natin kung magkano ang minimum wage sa Pilipinas. Tignan natin. Okay, I think nandito kanina. Alright. Minimum wage. Okay. Minimum wage Philippines. Tignan natin. Google natin. Minimum wage Philippines. Okay, Philippines. Google natin. Google! Okay, mga palangga. Magkano? As of 2024, oh wow. The minimum wage ranges from 573 pesos to 610 per day. Depende kung sa probinsya ka. O sabi ni Heidi, 610. Magkano ang mga bilihin? Okay, magkano ang bilihin? Nakakabili pa ba kayo? Yung aking kaklase ay tinanong ko siya kanina. Sabi ko, magkano na ba ang mga bilihin? O, tignan mo, sinadya sa akin, kompleto pa, may mga picture pa. May mga picture ng baboy, ayan, atay balunan, kompleto. Taong, 90 per kilo. Sinadya sa akin, mayroon pang mga presyo. Okay, tignan natin. So, base dito sa kanyang listahan na sinend sa akin, mga kababayan, sabi ko nga, ito po ay usapin ninyo lahat. Ayan, pinaano pa niya sa akin, ayan, mga presyo, fresh whole chicken, So, 610 ang inyong sweldo. Ito sa mga regular worker, tignan mo. Buti sana kung may trabaho ka, makakabili ka pa ng kahit konti dito, kahit tingi-tingi, kahit 1/4 o isang guwit. Fresh whole chicken, 190. Whole chicken, 210. Tahong, pampano, 420. Basta, ang taas ng presyo, ayoko na i-itemize lahat. Ang ibig kong sabihin dito, mga palangga, simula nung pumasok si Bangag Jr., lalo kayong nahirapan sa pagbili ng mga pangunahing bilihin kasi imbes na ibigay sa inyo ang pera through project, ay ninanakaw ng mga walang hiya. At ito ang nakikita ni Inday Sara, malamang sa malamang na hindi niya kayang sikmurain ang ginagawa ng Bangag Jr. at si Lisa Tanas na walang humpay magpaaral ng trolls o magpaaral ng bayarang vlogger sa London. Pera niyo yun. Walang humpay na magbigay ng mga ang tawag dyan, payola sa mga mainstream media na ayaw tumibo at ayaw magsalita na naturingang fourth estate na sana ay magkakaroon ng check and balance sa isyong politika. Pero binabayaran ng jutang ginimes na gobyerno ni Bangag yan. Diyan po napupunta ang pera ninyo. Kaya ni galunggong, ni 1 kilo, hindi kayo makabili. Kaya 1/4 na kayo o baka 1/8 pa o isang guhit. Yan. Ngayon, itong pagre-resign ni Inday, ito ay nakikita niya kung gaano katalamak ang panggigipit ni Marcos Jr. Kaya ikaw, Bangag, antayin mo na ihilain ka ng taong bayan dyan sa iyong kinauupuan na peking pwesto na hindi naman ikaw nagpapatakbo kundi ang asawa mong taksil, traidor, Bangag, Bartek, lahat na at 10 ng inyong mga kasabwat diyan sa pamumuno ng mafyang gobyerno. Bakit kamo? Sa tingin nyo ba na mafia ito? Sa tingin nyo ba hindi nakikita ni Inday Sara ito? Yung nag-open ng investigation na si Congressman Swansing tungkol sa agricultural smuggling na ang yabang-yabang noon na ito, ganyan-ganyan. Kailangan mapanagot ang mga ang mga smuggler katulad ni Michael Ma, di ba? Nagtawag-tawag. Kasi asa na si Swansing? Ayun! Nasa Partido Federal na, nagsama-sama na. Pero ito'y nakikita yan ni Inday yung mga ginagawa nila. Bakit ko sinasabi
sinasabi itong agricultural smuggling? Pinigil ni Marcos Jr. ang hearing na panagutin si Michael Ma dito sa kinasasangkutan niyan, agricultural smuggling. Pero ano nangyari? Pinigil ni Bangag noong January 29, 2023 nung kinausap niya si Zubiri, Senate President pa noon, at ang kanyang kapatid na si Tambaluslos ay kapatid pinsan na nagkaroon sila ng legislative agenda. Then, after that, wala nang hearing magpakailanman. At sabi ko nga, hindi rin inulat ng mga taksil, traidor na mga mainstream media, na mga reporter, ang pag-appoint ni Marcos Jr. bilang special envoy to China ni Michael Ma. Tinraidor po kayo ng mainstream media. Tinaksilan kayo. Diba? Pinagtaksilan kayo at ito'y nakikita ni Inday Sara at siguro hindi yan na kayang sikmurain na kasama pa siya sa mafyang gobyerno. Dahil ako, last year pa lang, gigil na rin ako kay Inday na nagpapaubaya siya, na ginaganito siya, tinraidor siya ng mga bangag. Tandaan ninyo, noong panahon ng 2022, ako ay Marcos ang nasa utak ko. Sabi ko nga, nung si Inday may sinasabing tatakbo na presidente. No, hindi si Inday, bata pa yan. Kasi sa kagustuhan ko na ang Marcos Jr. ang maupo. Dahil akala ko, tuto pa rin niya yung mga pangako niya. Pero sabi nga ninyo, mga dilawan dyan, hindi na kayo natuto sa ating madilim na history. And now, tama kayo. Pero bakit kayo ay hindi natuto? Bakit ayaw niyo magsalita ang iba sa inyo? Mga palangga, eto na ang panahon para durugin, para i-shoot sa kumunoy si Lisa Tanas dahil hindi po si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi si Lisa Ahas. Tignan nyo yung PTV4 na si Ana Puod. Okay? Puod ba? Okay. Na tinanggal nila dahil lang hindi na control o hindi na cover up kasi live yun yung pagharbat ni Lisa ng alak kay Chis Escudero. Pinagtatanggal o tinanggal. Then nagrereklamo itong mga taga PTV4. Kaya nga sabi ko sa inyo, magsalita na kayo. Sabayan nyo na ito. Nakita niyo kung gaano kahalang ang kaluluwa, kung gaano kasindikato ang gobyerno ni Marcos Jr. Nagtatrabaho ka lang. Diba? Nag-video mo live ang mga kasinungalingan ni Bangag Jr. at ni Lisa. Bigla siya ng harbat ng alak. Kasalanan ba ng photographer yon? Na-anticipate ba ng photographer yon? Dahil siya ay bartik, aagawin niya yung alak, then na-capture ng camera, tatanggalin nyo ngayon yung head ng department? You have to think. Think. Sabi ko nga, kung galit man kayo sa mukha ko, pero for sure, naniniwala kayo na kayo mismo, whether you are middle class o mayaman, hirap na hirap sa pagbayad ng kuryente. May nag-send na sa akin bill sa kuryente kanina. Mga palangga ko, mga follower ko. Okay. Ano sabi sa akin? Ano ba itong mga na to? I think ito. Ang bill lang daw nila dati nasa 2,000 pesos, 2,500, mga ganon. So ngayon 5,000 na. Takpan lang natin tong baka magurgur itong mga taong nagsisend sa akin. June, alright? Wala bang dito makikita? Niya, pangalan, tingnan natin. Baka gurgurin ni Lisa Smugs. Okay, bill computation. Ayan, 5,055.50. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, dati nasa 2,500 lang po ang aming bill. Ngayon, 5,000 na. O, Generation 207, transmission 221, system loss 248, distribution 1,195. O, subsidy 0.28, government taxes 528. Tumutok tayo dito sa government taxes na ito. Pagkalaki-laki, 528. Yan yung binubulsa ni Marcos Jr., ni Bangag, at ng kanilang mga kasabwat palabas ng Pilipinas. Yan po ang ninanakaw nila sa inyo. So whether you are dilaw, pula, puti, unless na kayo ay
bumubungkal ng pera, hindi kayo maaapektuhan sa pinagsasabi ko. Pero ang issue na ito ay issue nating lahat. Kahit ano pa ang political views mo, binaboy kayo ni Marcos Jr. ng kanyang asawa na Bartek Lasinggera. Ang ina. Ayaw niyo pang kumilos. Ayan na, si Inday, baka mamuno na yan. At yan po ang kinatatakutan ng mga bangag kasi alam nila na mayroon talagang 5 pictures na sumisinghot si Kuting ng pulburon. Dahil mismo yan ay sinumpaan ni Agent Morales doon sa Senado nung siya ay pilit ginigipit ng mga hunghang na senador. Actually, mga palangga, okay, itong isang ito, actually, mahirap kasi magsalita, ayoko sila pangunahan yung tungkol sa pulburon video. Okay? Yung may hawak nito, well, sige, hold nyo lang, hayaan ko na sila muna. Baka ano pa masabi ko dito. But ganun pa man, natatakot na ito si Bangag dahil wala na siyang ka-unit team na malakas na binoto, totoong binoto ng 32 milyon na botante. Dahil si Marcos, hindi naman siya binoto ng 32 milyon dahil yan paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Glenn Chong na nakipagsabwatan si Lisa Araneta Marcos sa Smartmatic para dagdagan ang boto ni Marcos Jr. Tignan ninyo. Ilang beses nagdadadakdak si Attorney Glenn Chong, nagsasalita sa maisog dito sa live namin na si Lisa at Marcos Jr. ay dinistrongkar, nakipagsabwatan sa Smartmatic. Ni isa ba mayroong binanggit o nagpaliwanag si Lisa Tanas? Never. Pero sa pangaagaw niya ng alak, nagbigay siya ng statement at nagsinungaling pa doon na nag-usap daw sila, di ba? Alam niyo na yung conversation, 10-minute conversation, pero kitang-kita niyo naman yung ngangabel siya, walang isang word na namutawi doon. So, again, kahit anong political views mo, hindi ka naman siguro mangmang o syunga o bulag na niloloko ka na ni Lisa Araneta Marcos Bartek. Niloloko ka, pinapaniwala ka na mayroong conversation between her and Chis Escudero, pero wala. Nakita ninyo? Blatant lie. Harap-harapang kasinungalingan ang ginagawa sa lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya nakikita din niya ni Inday, kaya I believe, nag-decide siya na tama na ang pakikipag-plastikan dito sa mga bangag. Ano ba ang achievement ni Marcos Jr.? Nagpaliwanag ba sila? Nagpaliwanag ba si Marcos Jr. sa inyo na kung magkano ang nagastos niya sa travel expenses nila? Saan ang transparency and accountability? Last year, tinanong siya. Hindi ko alam kung si Sas ba ang nagtanong dyan during yung pinapunta sila doon sa Malacanang tungkol sa expenses ni Marcos Jr. Ang sabi, ilalabas daw nila. Anong petsa niya? Wala pa rin silang inilalabas kung magkano ang expenses niya labas at palabas-masok sa bansa. Yang gastos na yan, mga kababayan, ilang beses na biglang sinasama nila ang buong barangay. Buong barangay, kamag-anak, kapit, ninong, ninang, inaanak, lahat. At your expense, taxpayers' money. Remember, tinatanong ni Eric, ni Doc Lorraine, si Tambalustos na nagpugat sa kanilang pag-suspension. 1.8 billion ba ang kanyang expenses sa kanyang opisina? Anong ginawa? Imbis na magpaliwanag sa taong bayan, nilikwak, kinontempt si Eric at si Lorraine. At the next move ay sinuspend at nakipagsabwatan dyan ang mga kongresistang kasabwat nila. Kung hindi pa kayo magising, na hirap bumili ng bigas, asukal, itlog, lahat. Baka nga binibili nyo lang na itlog is reject yung may basag. Ba't ko alam yan? Sabi ng classmate ko, sabi mas mura daw yung basag na itlog. Sabi ko, ha? Sabi ko nga ganon, basag na itlog, mamaya bulok na yan. Sabi, yan yung binibili ng mga kawawang pobre. Dahil yung buong itlog ay mahal.
Sinend niya sa akin. Okay? Sabi ko, di bulok-bulok na yan. Wala daw choice. Okay, ito pinakita sa akin ng itlog. Ayan may presyo pa. Ganito yung cracked eggs, binibenta sa palengke ng mura kasi basag-basag na. Ayan daw ang mga binibili na cracked eggs. Ayan. So imagine ninyo, mga kababayan, ito yung nararanasan ninyo ngayon. Kaya sabi ko, this is not about your political views. Ito yung nararanasan ninyo na pagtaas ng mga bilihin ng tubig, kuryente, gasolina, ano pa ba? Kaya pa kayo kikilos? Well, siguro inaantay nyo pa yung video, no? Pulburon video. Taghirap na talaga ang Pilipinas. Walang achievements, dense. Walang achievements. Yeah, tama. Achievements. So, mga palangga, sana itong pag-resign ni Inday ay tuloy-tuloy na to. Wala nang karapatan si Marcos Jr. na manatili sa kanyang pwesto. Unang-una, pinababayaan niya ang kanyang asawang maging sila pala, hindi lang asawa niya, na sila ay mangidnap ng mga bata sa Turkey. Hindi pa ba sapat yung video at mga iyakan ng mga batang pinlay ko sa inyo? Kulang pa, o gusto niyo pa, kailangan gurgurin kayo lahat bago kayo salita. Recently, may nasaktan na fisherman, may nasaktan sa South China Sea na kesyo, binuli ng China. Bakit hindi kayo pumunta? Diba sabi ni Kuting, kapag may nasaktan lang na isa dyan, yun na, tuloy-tuloy na. Bakit hindi sila pumunta doon? At makipagbartikan o yun na makipagsinghutan ng nuk-nuk. Nilalagay po kayo sa kadiliman. Ibabala po kayo sa gyera. Dadanak po ang inyong mga dugo, ang inyong mga anak. Kawawa yan, ang mga babies, lahat kayo, mga elderly, kayo po ang unang biktima nitong gyera na gustong ilatag kayo ni Lisa at ni Marcos Jr. Wala po silang pakialam. Pag nagsiklab na ang kaguluhan, sila po ay protektado at ang pamilya nila lilipad na lang sa ibang bansa o kung saan man dahil sila ay may pera. Sabi ko nga, kayo nga, walang passport. Wala nga kayo pambiling bigas, pang passport pa. Huwag niyong hayaan na itong bangag na gobyernong ito ay magsona pa sa July 22. Nasa mga kamay ninyo. And I hope yung Kathleen Day ay kayo na ang mag-showing niyang dapat yung i-showing. You know that? Bago pa ako nakaalam. Alam nyo yan? Diba? Anong gagawin nyo? Mga palangga. Ngayon, ang mga trolls daw, tuwang-tuwa. Okay? Tuwang-tuwa, diba? Pero kasi hindi sila gumagamit ng utak. Kaya, matuwa sila. Abangan lang nila. Abangan lang, gupit ng 32 million na bumoto kay Sara. Dahil walang 32 million na bumoto kay Marcos Jr. Yan ang maliwanag nasa affidavit ni Atty. Glenchong at araw-araw ay oras-oras halos nandyan sa YouTube, nagdadaldal kami dyan, mga palangga. Lahat ng trolls, ano daw? Itali sa luneta, sabi ni Nani N. Oo. Ayaw mo yung mga trolls na yan. Makakapal ang mukha yan ba yan? Kasi sisingilin sila ng kanilang, sisingilin niya mga yan. Okay. Let's go, mga kababayan. Sabi ni VMVP. So ngayon, sa nakikita natin dito, di ba ganun din naman yung ano nyo? Ganun din naman yung inyong timeline. So nakikita natin dito si Bangag, ano na yan, malulubog na yan sa Kumunoy. Matatapos na yan. Kasi nasa inyo, nasa mga kamay ninyo, unless na lang kung papayagan nyo pa siya na patuloy na magnakaw sa inyo. Yun na lang po yung sa loto. Ginagago na kayo. Harap-harapan, niloloko kayo ng mga senador na si Tulfo. Di ba? Si Coco Pimentel. Nakikita nila, niloloko sila ni Robles. Ang panalong 400 plus. Di ba? 400 katao, 432 noong 2022. Wala man lang pumukpok dito sa investigation. Sinabi ni Lisa, sama-sama tayo maging milyonaryo. Wala man lang pumupok, wala kasi magkakasabwat sila. Tapos ngayon kayo, ayaw niyong kumilos,
O di kaya nga sabi ko, it's your choice. Mag-excursion po kayo sa South China Sea. Doon, yan, magdadanak yung mga red juice, you know what I mean? O kung hindi, baka hindi na magdanak. Kasi sisingutin nyo na lang yan eh. Diba? Magsisingutan na lang kayo doon para sa inyong huling pag-e-enjoy sa excursion. Kung titignan ninyo, kung iniisip ninyo ang kapakanan ng kinabukasan ng mga anak ninyo, hindi nyo nahayaang patagalin si Marcos Jr. Mag-comment kayo, ano ang ginawa niyang infrastructure? Maliban sa pagbibigay ng ayuda at maliban sa mga kapulisan, mga kasundaluhan na ini-issuehan niya ng memorandum para pilitin na umattend sa kanilang kick-off party noong January 28. Na kapag hindi umattend, paparusahan o kung ano man, tatanggalin sa trabaho. Remember kayo mga kapulisan at mga kasundaluhan, binigyan kayo ng memo ni Bangag at ni Lisa na dapat magpalit kayo ng inyong profile picture ng Baybagong Pilipinas. Yan ay pinipilit ang inyong karapatan na mag-change ng inyong profile picture sa inyong mga private Facebook. Tulog pa rin kayo. Di ba? Di kayo naman ang lalaban dun sa South China Sea. Kayo naman ang unang matutsugi. Di good luck. Choice nyo yan eh. Di ba? Choice nyo yan. So, you do it. Walang nagawa si Bangag, sabi ni Sara Kaluig. Anong nagawa niya na nakikita ninyo na maipagmamalaki ninyo? Doon na nasa 20 pesos per kilo na bigas, wala. O, ano? Tapos, wala silang pakialam, mga kababayan. Nagpa-party, nagpa-fireworks. Wala silang pakialam na gipitin yung mga bata doon sa Davao. Yung mga church members. Wala silang pakialam na magdala ng 2 batalyon doon para sindakin ang mga bata. Isang tao lang ang hinahanap nila. Wala pa silang warrant of arrest. Nilabag nila ang batas. Whether you like Pastor Kibuloy o hindi, dapat kayo ay gamitin nyo ang utak ninyo. Ibig sabihin ba dahil hindi natin gusto yung tao, okay lang na yung mga member ng church na igugurguri na lang o sisindakin na lang? Yun ba ang ganyan? Ba ang thinking ng Pilipino na makabayan, makatao? Na kapag hindi nyo kaalyado sa pag hindi kayo pareho ng paniniwala, pwede na silang gurgurin, gano'n na lang? Well, wala kayong pinagkaiba sa mga Bangag. Recently, ano yung post ni Sas? May vlogger daw na nakabili ng bahay at binabayaran ni Tambaluslos ng 700,000 kada buwan. Iisang vlogger lang yun. Wala pa yung pinaaral sa London. Wala pa yung mga dugyot kaya na inaabutan buwan-buwan. Mga takapagtanggol, di ba? Wala na silang mapili na matino. Kaya nagtsatsaga sila sa mga pusali. At they're giving money away. That's your money. Para sila ay pagtakpan ng kanilang kababuyan. Yun na lang, kakapopost lang natin, repost natin, yung 5 million na binabayaran ni Lisa na digital firm para magpakalat ng mga kasinungalingan about her, yung mga bots and AI. Pera nyo yan. Yung 495 million na budget ng PCO, imbis na gawin ang tama, ang ginagawa, ginagastos sa mga bots, sa mga kasinungalingan. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mga kababayan, abala si Marcos Jr. at si Lisa para pagtakpan ang kanilang mga kabangagan, ang kanilang pagnanakaw, ang pagiging smuggling, kasi kung gumagawa ka ng tama, hindi mo kailangan magbayad ng trolls para pabanguhin ka. Look at Duterte. Diba? Simula pag-upo niya hanggang sa pag-alis niya, ang trolls buhay na buhay pa ng mga dilawan. Yung mga yung talaga naman kritiko, which may critics talaga, no? Normal lang yun. Buhay pa sila, walang nakulong sa kanila, walang napatay sa kanila, katulad ni Persilapin. Si Persilapin, una pa lang yun, unang nagbukal na yun, nangangabels yun tungkol sa katinuwalian ng Marcos. Gurgur. So, nandyan nga lang ako, matagal na nila akong ginurgur. Diba? Kasi yaan ang thinking nila. Gurgurin ang lahat ng mga kritiko. Bulag pa rin kayo. Ano ang ginawa ni Kuting, ni Lisa Tanas? Puro kaplastikan.
Ano ba ang binibigay sa inyo? May trabaho ba kayo? Nag-improve ba buhay ninyo? Yun yung tanong ko eh. Nag-improve ba? Sino dito ang yumaman? Well, yung mga yumayaman lang, yung mga nakapaligid sa kanila, yung mga nag-iisa sa kanila, yung may mga kontrata sa gobyerno, yung mga designer na nag-iisa sa kanila na kumakamkam ng pera ng bayan. Yan, mga palangga, ang nakikita ninyo. Habang kayo ay hirap na makabili ng 20 pesos kilo na bigas. Which is walang per kilo na 20 pesos. And this time, si Inday Sara, I hope talagang maging maisog siya na ipaglaban niya ang para sa mga Pilipino at ang pangako niya sa inyo, sa akin, na continuity.